kingdom of heaven is like a treasure in the hidden field. Welcome back sa ating treasure marker analysis mga katiats. At sa mga bago pa lamang ngayon nakapagbukas sa aking channel, huwag kalimutan i-subscribe ito para palagi ngayong updated sa mga uploads. Alright, shout out tayo kay user UH2, kay Hyacinth Ocfimia, shout out kay Tating Naliman Salay, kay user SJ3, Alexander Hubay, Edgardo Lagarto. Shout out din kay Robert Cabonilas, Edel Burga Kayanong, K1 Heart TV, Arcadio Angkon, Desiderio Lamsin, Rico Mausisa, Christian Rosada, Rubilin Lopez, and lastly shout out kina Danny Flores, Aris Albay, Josima Irinio, Rex Alipo, Intensity, kay user KS9, Dennis Mordino, at kay Meljan Dinuga. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Okay mga katiats, narito ang video na padala sa atin. Sa palagay ko ito ay mga trail markers at counter signs. At maganda dito ay nasa creek siya located. Kaya siguradong legit marker ito. Atin pakinggan ang kwento dito ni Katia. Dako nga ba to? Dito siya nagatubang. Ahaw dia. Mao ni niya kana dito ga atubang. Kato na ay tubod dito, tubod. Kanang tubod. O na kawayan. Oh. Babaw niya spring. Nya ang isa na diri. Kani isa ng sign. Dito siya nagatubang. Dito katong naay badlis nga bato dito. Oh, dako nga bato nga naagi hapoy badlis ang yang giatubangan dito. Okay mga katiats, narito ang signs na nakita ng ating katiats, at dito makikita at malaman natin na ito'y legit kasi paulit-ulit ang paggawa ng ganitong marka. Ito, dalawang bato ang nilagyan yan, kaya pareho pa rin ang kahulugan niyan. Okay, at isang lugar lang ang tinuturo nila. Ito ay variation ito ng takara at creek. So kung creek, of course, ganyan. Creek yan o river. Pag mahaba-haba. Ngayon, ito'y maiksi lang. Maiksi siya na linya na mayroong ganyan. So yan, kung atin yan kabitan ng ganito, magiging takara yan. Ang takara means treasure. Ang pagkakaiba ng takara at kin, ang takara ay sarit-saring kayamanan katulad ng gemstones, diamonds, jade, gold, perlas, yan, halo-halo yan, coins, ganyan. Pero yung kin, yung ganito lang na sign, yan, kapag ganyan lang, ibig sabihin pure gold na treasure ang meron. Pure gold. At pwedeng mga gold bars lang. At walang halo. Ngunit ang takara, katulad ditong narito, yan ay halo-halong klaseng treasures. Okay, kaya kung lagyan natin yan ng ganyan, takara na yan. Ganyan naman gumawa ang Hapon ng ng mga codes, binabawasan, dinadagdagan yung original kanji. Ngayon, pwedeng ito, trail marker or trail sign, at nagpahiwatig siya ng distansya. Ngayon, dahil malalaking guhit yan, pwedeng 10 bawat isa niyan. 10. So 10 meters bawat isa. So meron tayong 3. So equals 30. 30 meters ang distansya ng paghanap. At sabi nyo kanina, diyan niya nakaharap sa nakaturo doon sa parang may kawayan ba yun o bato na may badlis, sabi nyo.
At ito na sign ay meron siyang katapat. Ibig sabihin meron siyang countersign, which is ito yan. Pareho pa rin ang marka nila, tatlo. Ayan, at nagaganyan din yan, no? Ngayon yan ay papunta dito. At itong itaas ay ganun din siya. Sundan natin ang mahaba na parte. Yan ay distansya. So papunta doon sa unahan. So dito hindi natin tiyak kung 10 o 5 ang bawat isa. Tatlo yan kung 10. So times 3, 30 pa rin. At kung 5 lang yung bawat butas ay 15. So tingnan nyo mga katiyats, sa 15 at 30 meters kung anong meron dyan sa unahan. Dahil sa sabi nyo ay merong kawayan doon at bato na merong pang marka. Okay, itong sa baba mga natural na lang yan. So tingnan natin ang tinuturo niya. Ito yung tinuturo niya na lugar, ito. Ngayon sukatin nyo yan. Yan, punta kayo dyan. Sukatin nyo kung 30 meters ba yan o 15. Ngayon kung pasok yan sa dalawang measurement, kung hindi 15, 30 meters. Kung pasok siya sa 30, ibig sabihin yung tinuturo yan ng mga lugar dyan, nandyan lang dyan, nakabaon ang item. Kasi dalawa na ang nagturo sa kanya na takara, ganyan, no? At dito sa kabila ay meron din, diba? Dalawang bato ang nilagyan ng ganyang marka at lahat ng yan nakaturo dyan. Parehong spot, parehong digging spot ang tinuturo niya. Kaya ang importante dyan ang distance. So kung talagang 30 meters yan, tumpak tayo eksakto. Galing dito sa bato. Kapag 30, yung area na yan, yan. At doon sa sinasabi nyo na bato na may guhit. Kung nakatayo yung naguhit, ibig sabihin under. Kung ganyan, halimbawa yan, ito yung bato and then nakatayo yung guhit, under yan. Kung nakatagilid ang guhit na ganyan, sundan nyo dito na side. Kung ganyan naman ay sa kanan na side ang hukay doon sa bato. Tandaan, kung yan ay straight, pwedeng sa baba ng bato or sa harap. Okay, napakagandang ano yan, legit na legit kasi dalawang bato nilagyan ng parehong marka. Yan ang tinatawag na trail signs. At yung isa, yung nasa tapat nito, yun ang counter. Ang kahalagahan ng counter, siya yung mag-justify or mag-legitimize na tama yung isa. Kasi parang billiard ball yan na bounce back yan pa. Ang counter, di ba? Halimbawa may isang sign dito, ituturo ka sa isang bato, and then yung isang bato magturo sa isa, and then yung isa ay finally magturo na ng location. So ganyan magbaon ng hapon, parang paikot-ikot siya. Ang dami niyang misdirections. Parang ano yan, misdirections, yung tinuturo ka muna doon sa isang sign at doon ka na magkamali sa pangalawa. Dahil complicated na ang kanyang sign. Ngayon ang gumawa ng code, yun lang ang nakaalam kung saan pupunta yan. Okay, kaya itong ating decoding, hindi ito 100%. Pero meron tayong konting na ano dyan, na decode. Sabihin natin 50%. So yung 50% na lang ang i-decode nyo muli. Kasi partial decoding lang itong sa akin. Kasi hindi naman ako dyan nag-detect. At hindi rin ako nakakita ng mga marka dyan. Kaya, ayan. 50% plus panalangin at dasal nyo sa Poong May Kapal. 50% din yan. Nabigyan kayo ng Panginoon ng pag-iisip at sariling analysis sa lugar. Kaya all in all, 100% makukuha nyo yan. At talagang ang Panginoon ang magturo sa atin dyan. Kahit na tinuro natin dyan, pwede tayong magkamali. Pero sa Panginoon, i-guide kayo
kung saan kayo maghukay, walang pagkakamali sa Panginoon natin. The final pointer to treasures. Meron tayo, kasi lahat tayo merong kapalaran. Ang mga gusto kasi ng Diyos na tao ay yung mahirap. Yung alam kung gaano kahirap ang maging mahirap. Yun ang mga pinipili ng Diyos, kasi yun ang mga tao, mababait yun. At alam nila kung gaano kahirap ang buhay. Pero yung mga mayaman ay ayaw ng Diyos sa mga mayaman. Kaya nga sinabi na money is the root of all evil. Hindi sa pag-ano sa mga mayaman na ang mga mayaman mayroong nagawa yan na negatibo sa batas ng Diyos dahil marami silang pera. Meron silang nagawa sa kanilang pera na hindi yan nagugustuhan ng Diyos. Yan ang totoo niyan. Pero sa mga mahirap, yan ang gusto ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, itapon nyo ang inyong mga material na bagay at sumunod kayo sa akin. Yun ang sabi niya. Kaya yan ang rason na nahirapan tayo makakuha ng ganyan, kasi kapag nakuha na natin yan, magiging evil na ang ating isipan, mga katiyeds. Kaya na nakikita nyo ba na ang tagal-tagal na natin nagukay, wala pa rin. Kasi gusto ng Diyos na piliin niya tayo. Piliin niya kayo. Ngayon gusto niyong yumaman. Pagyaman nyo, sasama ang ugali nyo. Mapalayo kayo sa Diyos. Kaya siguro, yung mga nakahukay niyan, ayaw ng Diyos sa kanila. Kaya, ayan, pariwara. Bahala na kayo dyan, ganyan. Okay, so akin lang yan. Na hindi naman yan totoo yung sinabi ko na ganyan. Pero sa akin lang yan mga kuro-kuro. Okay, pero itong inyong mga signs, nakita nyo, magkapareho, dalawang bato, pareho ang marka. So ano ba bang ibig sabihin yan? Hindi sign and countersign na nagturo sa isang lugar lamang. Don't forget, 15 meters ang una, check nyo. And then pangalawa ay 30 meters. Check nyo rin. At kung nasaan yung bato, nasabi nyo na mayroong malaking badlis na bato or guhit, doon kayo maghukay under sa bato or sa side ng bato. Depende sa posisyon ng guhit na nakalagay sa bato. Gaya ng pinakita ko kanina, pwedeng nasa kanan, kaliwa na side o front ang paghukay. Okay, so kayo magpaalam na until our next video. Paalam mga katiyats.